questions he was the teacher matag ka question. And then katong mga groups, each of the groups kay mag-answer sila. Then dayon after answering, mag-rotate sila, rotate or mag-switch tama na mag-ibot nila itong upat ka groups. And then after rotating or after nila mag-ibot at or mag-switch, after nila mag-switch siya o groups, magpadala sila mag-merge. Then from the 4 answers na mag-focus to pa. Ito na 4 answers, pilihan ko nila o nasa mas best answer sa question na ihatag. Then already siya ang winner. Yes. Boto siya pick the winner. So as what Mike said, so a pick the winner is they divided groups and then they have the same topic, diba? And then the strategy niyan is kailangan sa siya i-record ang answer or sa to i-record ang answer like itong activity ni mga asal to i-take notes ginagawa answer din mga asal kato yes. Kato pwede po to siya kato one of the example po to siya kato ba sa to po siya sa example ko sa pick the winner. Kato bang ipagbuhat na ni ma'am kato siya sa to ka topic adolescent so adult say kato niya moto siya example sa pick the winner. Next is movie application. So yung movie application, anyone? In a group, students discuss examples of movies that make use of a concept or event discussed in class. Try to identify at least one way the movie makes got it right and one way they get it wrong. Think about movies showing historical facts, geographical facts, biological facts, biographies of famous people. So thank you. So unsa ba yung mga examples ng makakatag ninyo ni movie application? Example. Kani movie application mostly kuan siya kanang gina-apply ni siya sa mga histories. Diba? History. Before, during our elementary, high school, di ba, get na natin mga senator, Lord of the Rings, ito ba? Ito ba mga like, ito siya, mga away between the Persian, or ito ba, may mga historical na mga movies. Mostly muna yung gina-apply sa mga teachers. So that itong specific na topic na gina-discuss niya, gusto niya ipatanaw nila or magpa-film viewing ang teacher. And after the movie na tanaw nila, i-discuss nila sa class kung sila naibawan, and also kung sila mga na-relate na topic at itong movie na tinatanaw. So muna siya yung movie application. Ina-apply ang movie sa discussion. Isa mo kayo example, like mga subjects you before na gina-apply ng movie application. Kaya yung teachers, mamataraw siya movie sa inyo, and after watching the movie, something reflection after the movie. Then, more siya i-apply din siya sa next topic or either a previous topic. Basta kayo subject. Like, non-fiction? Sa inyo natatry mo na before. Isa man ng movie kinapatalang sa inyo sa yung movie kinapatalang sa inyo Tom and Jerry. Ang ganda po kung pa nila. Nanagiwa kag reflection. Moto siya yung movie application. And also, nakaabot po itong time na ito sa DepEd na itong every Friday, nasa na yung patanong sa salida. Nakakuha mo na before. Katulad na yung patanong sa salida. Or I guess, mabuha na dagawin na siya ng school. Pero mo na siya every Friday, wala tayong klase, but instead,
patanawang tag ng video para daw mas mukuha. Kasi purpose ato niya para sa comprehension. Kumato. Then every Friday is even though na wala exception to siya. Like pabasahon to siya. So mukuha siya yung movie application. After watching the movie, mag-imo din tag reflection essay or else maghatag or mag-provide ang teacher question, mga specific question na regard na mana po sa topic. Connection sa topic. And next is cross-puzzle word. Sige nyo ba sa Crossword puzzle. The crossword game is perfect to use as repetition activity. It transforms these boring lessons into a fun experience. Here you can read more about how to create them and for which topic you can use them, not only for teaching languages. So, thank you. So, paano nyo ano yung experience before? Narito So, sa kanina Sophia. yung fun activity. Hindi po daw siya, di na po daw siya pang teaching languages. Hindi na po daw siya, for example, pang discussion lang. Di ba? Pwede po na siya ma-apply sa mga students na, for example, is ka ng, boring na kayo sa every time ang paniod ko. Di ba? Naroon na yung mga dula-dula na mga word. Ito mga application na daw mag-relate yung word related letters na hindi form. So, word puzzle. Oh, wordscape. Di ba na every afternoon, wala kami sana before. Or else, kanang mga booklet, di ba? Nag-experience mo ng booklet before. Kanang nagpuno kayo siya kanang puzzle and then dito kailangan nyo siya na simple. Magkita ka dito po si mga word. Nag-experience mo na before? Yes. Ha? Ito ang last can ba? Oh, kaso ka Sophia. Ito siya yung crossword puzzle. Ito yung ipa-activity niya sa inyo. Isa po ito siya sa crossword puzzle. So, applicable din siya not just only sa teaching language or kanang mag-put ng mga instructor in the discussion. And let's proceed to a Scrabble. Please read. Use the chapter or course titles to follow letters from which to make words. Example, The Pondrial. and allow teams to brainstorm as many words relevant to the topic as possible. You can also actually play Scrabble and ask students to form words from the newly learned vocabulary. Thank you. Miss Apple. So, is it a generic Scrabble word? Yeah. Stick. What is Scrabble? Now, can you demonstrate this here in front? Wow. So, what is Scrabble? Wow. Kaya naging wari. I read the same topic. Ay, magulang. Timing. Tingin sa pakuan. So, muna siya yung Scrabble game, di ba? Also, pwede siya isang fun game. I don't know if nakadula ng wani ever since. Everyone finds the experience po sa Scrabble games or how to play this one. Wala pa uno? Naka? Online game, pero parang physical jud, wala akong nakatry. Nakatry na rin before elementary and then. Wala siya ang Scrabble game. Kwali siya. It can be applicable po sa education or sa mga teaching learnings. Pwede siya ma-apply. For example, a specific topic here is about sa mga topics. About politics. Or gusto tayo ng politics. Which one tayo? Basta ba? Sa mga topics. Like globalization. Reading and writing. Sino po dito sa globalization. And then, ito mga activity, kailangan na i-connect niyo dito ang mga specific topics na pwede niyo ma-apply sa Scrabble game o sa Scrabble game. O sa tayo mga keywords na sa connected sa globalization. So dito, mag-form na tayo ng word. Example, knowledge word. Ganin din ang import ka. Important. Dayon. Kahina rin yun ka. Dayon. Nakita ko okay na. Ay. Nag-7 din. Nakita no, ganin mo nakuha nga kuhan.
So nasa rules. Dapat mabuting. 7 words. How letters? Now yun to, mga kapagpuan sa Scrabble. So, muna yung board. Kani muna yung board sa Scrabble. Start ka sa Dapat mag-start ka ni star. Okay, star. So, kaniyang nakita tayo, puntahan mo sa board, nakabuuan. Kaniyo, Sige. Kita mi so may diri. mabuunan to ang inyong word. T. So, ang T, butang yung sa kuhan. Psycho. Oo. Bata. Butang na yung diri, diri sa star. Depende kung Sige daw. saan. Sige na, example na. Itan ganing G. Ana sa diri, dalawa sa number 2, itan mo double mo. So, inalawa na pagdulaan sa Scrabble to give you for demonstration. So, muna siya at what? Ha? Wala yung story. Thank you. Thank you for demonstrating. So, naroon din yung Scrabble, no? So, muna siya yung so, moto siya. Sa mo na Scrabble. Actually, mo kabalo sa mga regulations kasi mga sinawagan na mga steps on how to game that. Pero dahil yung strategy, pwede siya magamit sa klase or else mga boring na time or mga vacant time as Scrabble. And it's also a fun and enjoyable game na pwede siya ma-apply na sa academic. And last but not the least is who, what, am I? So, can you rate this one? Sige, volunteer. Everyone ano. Okay, mauli na ta or everyone. Sige, everyone. Tape a term or name on the back of each student. You can also tape in on forehead. Each student walks around the room asking yes or no questions to the other students in an Effort to guess the term. Of course, the term has something to do with your lesson topic. Sige, bisa nakasabot or nakagets or nakuha ang idea what is who, what, am I? Yes, exactly. So, muna siya, murag Pinoy inyo. Huwag kumbaga ibutang ninyo is either sa agtang or sa agtang mo na siya ibutang no. And to guess the word, kung saan na siya nga specific. For example, mamaya siya. Hindi na to siya ikuha na to ha, pero for example, sa topic na to is about globalization. Hindi dito, i-guess siya dito kung asa niya nga types. Kung saan siya nga types, or else pwede siya magamit sa mga kayo. Sa mga pwede mo pa. For example, mga structures, inana, nga i-ikuha siya. Instead of saying nga tao, bagay, hayop, pwede po tamo yung kung saan siya, types mo siya, structures. So, kung saan siya structures, kung saan siya parts of structures. Dito, pwede siya makuha nga. Ay, mo din siya, kani adverb, verb din siya, or auxiliary verb din siya nga part. So, mo din siya ang who, what, am I. So, very engaging siya nga game, and enjoyable din siya and fun. So, kaya siya nga game, only answer yes, or no, or maybe. Pwede ba siya answer maybe, ani? Ha? Pwede ba? Yes. Pwede, no? Pwede. So, muna siya, who, what, am I. So, finally, we're done. And those are the peer interactive instructional strategies. And I hope that everyone understand my discussion for today. And unta nga alam mo yung nag-gain some knowledge or else nga nakuha ko yung everyone nakasabot ra ba? Yes! Makadalo? Yes! Yes, so that will be all. Thank you so much. Yes.